Nagsimula ang laban ng umatake si Denji, ngunit agad na pinasabog ni Reze ang isang truck dahilan para mapatalsik siya. Sunod-sunod na explosion ng pinakawalan ni Reze, ngunit nanatiling buhay si Denji at sinubukang lumapit para umatake. Muli siyang pinasabog at napatalsik ng kasing taas ng mga gusali. Ginamit ni Reze ang kanyang paa na parang missile, dahilan upang ang itaas na bahagi na lamang ng katawan ni Denji ang matira. Kahit nagre-regenerate pa ito, paulit-ulit siyang pinasabog ni Reze hanggang sa magmistulang uling. Habang hawak pa rin ni Reze si Denji, biglang umatake si Aki mula sa likuran at naputol ang kamay nito. Dahil sa kakayahan ni Aki na makita ang ilang segundo ng future, naiiwasan niya ang mga atake ni Reze hanggang sa muntik na siyang tamaan, ngunit dumating si Galgali para sagipin siya. Dahil dalawa na ang kaharap, humingi ng timeout si Reze, ngunit hindi sila pumayag. Sa huli, biglang lumitaw sa likuran niya ang napakalaking nilalang na si Typhoon. Kinuha ni Angel Devil ang isang taong kagagaling lang mamatay at pinainom ang dugo nito kay Denji. Sinubukan ni Beam na hilahin ang trigger ni Denji at himalang nabuhay ito, bagay na ikinatuwa ni Beam at lalo siyang namangha sa kanyang Lord Chainsaw. Ipinaliwanag ni Angel Devil na napakarami ng napatay ng Bomb Devil at pinapili si Denji, hayaan siyang patayin ka, o ikaw ang pumatay sa kanya. Binalaan ni Angel Devil si Beam na magsalita tungkol sa Chainsaw Man kung hindi ay papatayin niya ito. Doon ipinaliwanag ni Beam na ang Chainsaw Man ay hindi lang umaasa sa kanyang mga paa, ginagamit niya ang kanyang chains upang gumalaw at umatake. Dahil dito, napagtanto ni Denji na tulad ng samurai na may espada at ni Reze na gumagamit ng pasabog, kailangan niyang gamitin ang sarili niyang kakayahan. Pinagsabihan niya si Beam na maging isang pating at ginamit ito bilang mount, kinokontrol gamit ang kanyang chains habang si Beam ay tumatakbo parang kabayo. Sumugod sila kay Reze habang pinapasabog sila nito, ngunit mabilis na naiiwasan ni Beam ang mga atake. Nagawa ni Denji na putulin ang paa ni Reze, ngunit agad itong nag-regenerate matapos bagahan ng dugo ni Typhoon. Lalong lumakas ang hangin sa paligid dahil kay Typhoon, dahilan upang matangay si Angel Devil. Mabuti na lamang at nahawakan siya ni Aki, kahit muntik nang mabitawan, hindi siya sumuko at ginamit ang buong lakas upang mahawakan ito muli. Muling sinubukan ni Beam at Denji na lapitan si Reze, na ikinagulat nito dahil nagagawa ni Denji na pigilan ang kanyang mga atake. Dahil pala ito kay Beam, na ginagamit ni Denji bilang panangga sa pamamagitan ng pag-ikot nito para salagin ang mga pagsabog. Bigla silang inatake ni Typhoon at tumalsik sa isang gusali, kasabay ng muling pag-atake ni Reze kay Denji, habang nahulog naman si Beam sa ibaba. Nagpatuloy ang bakbakan ni Denji at Reze, at malinaw na dehado si Denji. Sinikmura siya ni Reze at tumago sa ilang palapag ng gusali dahil sa lakas ng suntok. Sunod-sunod ang tinanggap niyang atake hanggang sa mapunta siya sa gilid ng isang basag na bintana, nakahawak na lamang sa isang bakal. Bago pa siya muling pasabugin, dumating si Beam at agad siyang sinagip. Habang tumatakbo pa itaas ng gusali, sinabi ni Denji kay Beam na kailangan nilang pigilan si Typhoon. Nang makita nila ito, inactivate ni Denji ang kanyang chainsaws at inutusan si Beam na ihagis siya palapit. Sinugod ni Denji si Typhoon at walang tigil na inatake gamit ang chainsaw. Ramdam ni Typhoon ang sakit at inihagis siya palayo, ngunit agad na muling sumakay si Denji kay Beam at nagpatuloy sa pag-atake hanggang sa mapuno ng dugo ang paligid. Sa huli, isang malinis at swabeng atake ang ginawa ni Denji upang tuluyang mapatay si Typhoon. Nagpakawala si Reze ng mga dinamita patungo kina Denji at Beam, ngunit mabilis itong naiwasan ni Beam. Hindi pa rin tumigil si Reze at hinayla ang chain ni Denji bago ito pinasabog ng napakalakas dahilan upang mapalipad si Denji sa kalangitan. Sunod-sunod ang mga pagsabog na tinamo niya na tila nagmistulang fireworks sa ere. Nagpatuloy ang laban nila sa himpapawid. Muling nagpakawala si Reze ng isang missile, ngunit sinalo ito ni Beam. Agad itong sinundan ni Reze ng isang malakas na sipa at sunod-sunod na suntok na parang iniipon niya ang mga bomba sa katawan ni Beam hanggang sa tuluyan itong sumabog. Nagpasalamat si Denji kay Beam sa pagligtas sa kanya. Nagkatitigan sina Denji at Reze hanggang sa biglang lumitaw ang isang maliit na blue flame sa harap ni Denji at sumabog. Ramdam niya ang matinding sakit at naputol pa ang isa niyang kamay. Ginamit ni Denji ang kanyang chain, winasiwas ito at itinrap si Reze, hinayla palapit sa kanya, at tuluyang inihulog sa dagat upang pigilan ang paggamit nito ng mga pampasabog. Magkasabay silang nahulog sa dagat. Habang sila'y lumulubog, naalala nila ang masasayang sandaling magkasama silang naglalaro sa swimming pool hanggang sa tuluyan nilang marating ang kailaliman ng karagatan. Nagising si Reze sa tabing dagat at nakita niyang buhay pa si Denji habang si Beam ay mahimbing na natutulog sa tabi nila. Hindi niya maintindihan kung bakit muli siyang binuhay ni Denji.
Ipinaliwanag ni Denji na hanggat may masayang buhay at nakakakain siya ng masasarap na pagkain, kaya niyang magpatawad. Ngunit kung ibibigay niya si Reze sa public safety, pakiramdam niya ay may tinik na nakabara sa kanyang lalamunan. Tumayo si Reze at nagbanta kung masasabi pa rin niya iyon kapag pinatay siya ngayon. Nakangiting sumagot si Denji na mas gugustuhin niyang mamatay sa kamay ng isang magandang babae. Natawa si Reze at inamin na kasinungalingan lamang ang lahat ng ipinakita niya kay Denji. Habang palis na si Reze, inalok siya ni Denji na tumakas silang magkasama, sinabing kaya niya itong ipagtanggol. Ngunit sinabi ni Reze na marami na siyang napatay at alam niya ang kahulugan nito. Kahit ganoon, inamin pa rin ni Denji na gusto niya si Reze. Dahil dito, biglang tumakbo si Reze palapit, niyakap siya at tila hahalikan, ngunit pinada pa lamang siya upang hindi makagalaw bago tuluyang umalis. Sumigaw si Denji na maghihintay siya sa kafe sa oras ng tanghalian, umaasang darating si Reze. Makikita sina Aki at Kishibe sa lugar ng kaguluhan, napapalibutan ng mga wasak na gusali at mga bangkay. Ikinwento ni Kishibe ang tungkol sa isang secret room sa military storehouse kung saan ikinukulong ang mga ulilang bata at ginagawang experimental subjects hanggang sa sila'y mamatay. Akala noon ay isa lamang itong fairy tale, ngunit kalaunan ay napatunayang totoo ito matapos lumabas ang balita at mga litrato ng mga batang biktima, at isa sa mga iyon ay si Reze. Makikitang nagdadalawang isip si Reze kung sasakay ba siya ng tren habang tinititigan ang isang bulaklak. Umalis ang tren nang hindi siya sumakay, at sa halip ay naglakad siya patungo sa kafe na dati niyang pinagtatrabahuhan. Nang matano niya ito mula sa eskenita, napatakbo siya, ngunit hinarang siya ng napakaraming daga, at biglang lumitaw si Mokima. Sinubukan ni Reze na hilahin ang kanyang trigger, ngunit bigla na lamang naputol ang kanyang kamay. Nang tangkain niyang saksakin si Mokima, isang sibat ang tumago sa kanyang puso mula kay Angel Devil. Kahit pilit pa niyang inaabot ang trigger, pinigilan siya ni Mokima. Habang unti-unting nanghihina, tinanong ni Reze ang sarili kung bakit hindi niya napatay si Denji sa una nilang pagkikita, at inamin na hindi pa rin siya kailanman nakapasok sa eskwelahan. Sa huli, tuluyan siyang namatay habang ang huling imahe sa kanyang isipan ay si Denji. Gabi na ngunit patuloy pa ring naghihintay si Denji sa kafe. Sinabihan siya ng may-ari na magsasara na ito, at pabirong sinabi na cute nga ang babae, pero tila hindi talaga para sa kanya, makakahanap rin daw siya ng babaeng bagay sa kanya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kafe at tila nabuhayan ng pag-asa si Denji, ngunit si Power pala ang pumasok. Natuwa si Power nang makita ang bulaklak na hawak ni Denji at agad itong hiningi. Nagkatitigan ng dalawa hanggang sa biglang kainin ni Denji ang bulaklak habang pilit siyang pinipigilan ni Power na paulit-ulit na sinasabing sa kanya yon. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.